natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Okay? Lord God, salamat sa biyaya, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng meron kami. Wala po kami ibang masabi kundi ipasalamat sa lahat. Basbasan niyo kami dito sa aming mga ginagawa. Kami nalulunod at kami bumabati din sa kaarawan ng ating dakilang mananakop na si Jesus Christ. At hangad namin ang kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat sa mga biyaya, sa lahat. Ito pong aming mga kahilingan, itong aming pagsasalamat ay aming itinataas sa pangalan ng ating dakilang lumikha. Salamat po. Amen. Hindi pa mahulog. Ikan mo. Amen. Napasa niyo ako. Ano nga? Yan. Pasensya. Hawakan yung dalawa. Kayong dalawa. Okay. Sabay-sabay tayo. Ay! Sabay-sabay tayo. Nakakanta. Yan. Sabay-sabay tayo nakakanta. Music maestro, please. Sabay na kayo. 1, 2, 3. Sino gusto mag-play? Doon na? Mamaya na yan. Doon na lang. Si stage. Habang kumakain, doon na lang. Hindi, mamaya na. Habang kumakain.
Ito, hindi kami sumuweldo. Yan. Hindi kami sumuweldo. Yan. Ito yung sweldo namin. Okay. Dito. Dahil 21 years old na ang anak ko, yun. 21. Okay, yan. Ano na? Ayaw mo ba nito? Gusto mo? Parang ayaw mo yata. Ayaw mo lang. Laksan mo. Yan. Ito galing sa amin ni mama mo. Hindi kami sumuweldo para ito, yan, ibigay namin sa iyo. Yan. Happy birthday, Kuya. Naghanap ka namin ni Papa. Ganun din siyempre si Joy. Love you, mahal ko. Sana all! Wish, wish. Happy birthday. Ako naman, message ko sa'yo. Sana bawas-bawasan mo ng konti yung pagko-computer mo, lalo na minsan naabot ka na ng madaling araw. Oo. Kunting ano lang, para din naman sa kalusugan ng anak. Kasi nakakapag-alala din naman eh, ha? Ayun lang. Gumawa ako ng sulat, message, ayaw sa iyo. Ito naman, alam mo na, baka hindi ko masabi lahat, kaya isinulat ko na. Pero pwede ko rin namang basahin para hindi mo rin makalimutan. I-record natin. Gusto mo, pwede ko i-upload sa YouTube, i-upload ko yan. Content ko yan sa YouTube. Para maging, ano mo, gabay mo sa paglalakbay sa buhay. Yan. May lang ba? Yan. Ito, ito mahaba-haba to, pero parang hindi ko masabi to sampung makabuluhang payo para sa anak kong si Neo. Yan. Anak, ngayon 21 ka na. Ibig sabihin nito, ay nasa hustong gulang adult ka na. Bilang ama at isang negosyante, gusto mong ibahagi sa iyo ang isang aral na natutunan ko sa negosyo at sa buhay. Sana'y maunin mo ito habang hinuhubog mo ang sarili mong landas. Una, huwag matakot magsimula kahit maliit. Anak, maraming tao ang nag-aaksaya ng oras dahil gusto nila maging perfecto bago sila mag-umpisa. Pero ang totoo, walang perfect sa simula. Ang mahalaga, magsimula ka. Maghanap ka ng mga bagay na gusto mong subukan, kahit maliit lang. Tandaan mo na ang pinakamalaking punong kahoy, nag-umpisa sa napakaliit na buto. Pangalawa, piliin mo ang tamang kaibigan. May mga tao ang mga taong pinalilibutan mo ay magiging malaking impluwensya sa buhay mo.
Sumama ka sa mga taong masipag, positibo, at nagbibigay ng inspirasyon. Iwasan mo ang mga taong walang pangarap o pabigat lang sa'yo. Lagi kong sinasabi yan sa vlog ko. Ikaw ang average ng 5 taong lagi mong kasama. Halimbawa, kung may kasama ka, magsusugal. Kung may 5 tao kasama ka na magsusugal, paglipas ng 1 linggo, sigurado, magsusugal ka na rin. At kung may kasama ka naman mga negosyanteng tao, kahit hindi ka negosyante, sigurado, magiging negosyante ka rin. Ito, pangatlo. Pangatlo, alagaan ang inyong pangalan. Sa negosyo at buhay, ang pangalan mo ang pinakamahalagang puhunan mo. Kapag sinabi mo, gawin mo. Huwag kang mangako ng hindi mo kayang tuparin. Maging tapat ka lang. Maging tapat ka lang sa lahat ng bagay. Lalo na sa sarili mo. It takes 20 years to build a reputations in 5 minutes to ruin it. Sabi yan ng kumpare kong si Warren. Kilala mo si Warren? Si Warren? Ayun, very good. Kilala niya si Warren Buffett. Pero, hindi niya alam na kinumpare mo na siya. Hindi niya alam yun. Ito, pang-apat, matutong magpatawad. Patawarin pati ang sarili. Yan. Hindi lahat ng tao ay magiging mabuti sa'yo. Minsan, may mananakit sa'yo. Minsan, may manluloko rin sa'yo. Pero ito ang tandaan mo, anak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kasama rin dito ang pagpapatawad sa sarili mo kapag nagkamali ka. Lahat tayo natututo sa ating mga pagkakamali. Panglima, huwag kang magmadaling yumaman. Diyan na ako ng-disgrasya. Sa edad mo, maaaring makaramdam ka ng presyon na kailangan mo maging magtagumpay kaagad. Pero anak, ang yaman na mabilis makuha ay mabilis din mawala. Mag-focus ka sa mga pagbuo ng skills at tamang diskarte. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pera, kung hindi sa impact na magagawa mo sa iba. Naaalala mo ba yung mga pina-edit ko sa iyo at pinagawa kong video nung nag-vlog? Nag-umpisa akong nag-vlog. Ang pagtatagumpay sa negosyo ay parang isang marathon. Dito masusubukan kung gaano ka kalakas at katibay. Kasama na ang pagiging determinadong makamit ang iyong tagumpay. Pang-anim, maglaan ng oras para sa iyong magiging pamilya. Kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutang maglaan ng oras para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang negosyo, pwede mo yung itayo ulit kapag bumagsak. Pero, ang oras sa pamilya, hindi mo na yan maibabalik pag nawala na. Tandaan mo anak, nagsusumikap tayo hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Ang pito, huwag matakot sa hard work.
Anak, sa negosyo at buhay, walang shortcut. Lahat ng nagtagumpay ay nanggaling sa tiyaga at disiplina. Gumising ka ng maaga, gumawa ng higit pa sa hinihingi ng sitwasyon. Maglaan ng effort at gawin ang tama kahit walang nanonood. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Sabi naman niya, ng kumpahan ko din, hindi niya ako kilala. Sino yun? Thomas Edison. Yan. Basta kaanap ng libro para marami kang malaman. Ha? Pangwalo, yakapin ang pagbabago at pagkatuto. Yan. Sa mundo natin ngayon, mabilis ang pagbabago. Kung hindi ka handang mag-adapt, mapag-iiwanan ka sa mundo. Huwag kang matakot matuto ng bago. Kahit pa sa simula ay mahirap talaga ito. Tandaan mo na, ang tunay na matalino ay ang taong laging bukas ang isip sa pag-aaral habang buhay tayo. Pangsiyam, panatilihin ang pananampalataya. Hindi lahat ng bagay ay aayon sa plano mo. Pero anak, kapag may pananampalataya ka sa Diyos, sa sarili mong galing, at sa proseso ng buhay, kahit anong pagsubok, sigurado ako, malalampasan mo. Pang-sampo, maging mabuti kang tao. Maliliit pa lang kayo. Ito na ang lagi kong sinasabi sa inyo. Sinikap kong maging mabuting tao upang maging halimbawa sa inyo. Huwag kayong mag-aagabyado ng kahit sinong tao. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi pera, hindi rin titulo, kundi ang kabutihang nagawa mo sa mundo. Maging patas ka sa lahat ng tao. Tumulong ka kung kaya mo. At iwan mo ang mundo ng mas maganda kaysa kung paano mo ito dinakdan. Anak, ngayong 21 ka na, tandaan mo, hindi kita laging matutulungan. Inibigay ko sa iyo ang mga araw na maaaring magsilbing gabay sa iyong landas. Mahal kita, anak. Mahal ka natin. Happy birthday, anak. Nandito lang kami. Nandito lang kami ni mama mo, mga kapatid mo, pamilya mo. Lagi kaming nakaalalay at nagmamahal sa iyo. Salamat po, salamat. Hindi lang yung pera ang hindi lang yung pera ang ingatan mo, ha? Pati yan. Naka-video pa tayo, baka hindi mo alam. Tago ko yan.
speech. May gusto ka ba sabihin? Sa kanila? Sa akin? O kay mama mo? Sa lahat ng nag-attend, maraming salamat sa pagbibigay o pagdala ng oras para sa event na ito ngayon. Salamat din sa mga effort niyo para dahil nandito rin kayo ngayon para mag-celebrate mo. Nandito tayo makakasama. Hindi lang tayo magka-business partner kundi nasa family tayo nandito. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. Thank you sa inyong lahat at enjoy your food. Gusto ko maging happy kayo kasi ang araw ng Pasko ay tungkol sa pagbibigayan at pagmamahalan. Okay? Thank you. Walang hanggang thank you. Thank you rin pala kay Wayne and GTV. Hindi ko na na-mention. Salamat sa inyong pagbisita.